Kumusta mga kanoisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Philippine Noisy. So ngayong araw, another update naman tayo about politika ng ating bansa. So exciting itong panonoorin natin ngayon, men. Kasi about na ito doon sa tauhan ni Sara Duterte. Ito na yun. Ito na yung trail ng pangungurakot or pang-aalis pusta doon sa confidential funds. So, may ebidensya. Yari talaga yung VP dito ba. So, ang video ito is mula kay Boss Balita TV and courtesy na rin sa Senate of the Philippines. So, may ito pamagat na Acosta Tumistigo, tinuro si VP Sara, inawat ni Escudero na paamin ni Tulfo kumuha sa Confi Fund. So, yan yung panonorin natin ngayon. So, bago natin simulan, Boss Balita TV, supportahan nyo yan. Tapos, again, courtesy sa Senate of the Philippines. Tapos, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Philippine Noisy. So, mga kanoisy, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin baka-agawin pa ng China. Again, babagat ng video ito, Acosta Tumistigo, tinuro si VP Sara, inawat ni Escudero na paamin ni Tulfo kumuha sa Confi Fund. Boss Balita TV, start. Po, o may authority special dispersing officer. Start zero dapat. Ito na mga boss, kakapasok lang na balita. Grabe si Gina Acosta, tumistigo na. Tinuro si Vice President Sara sa impeachment trial matapos mapaamin sa impeachment court ni Senator Judge Erwin Tulfo. Binulgar na marunong at nakakaintindi ng English, Bisaya at Tagalog. Nagsisinungaling pa ng umpisa sa mga judge senator. Napilitan tuloy siyang magsalita. Ikinanta kung saan dinala ang confidential fund ng pangalawang pangulo. Hinintay munang magalit ang mga senator judge bago magsalita ng totoo. Kaya naiyak ang abogado ni Duterte pero inawat lang ni presiding judge. Natawa ako doon sa pero yeah, nakagagalit naman din talaga yun kasi parang inuuto na tayo. Like, alam nyo yung ninanakawan na nga tayo, tapos pinagmumukha pa tayong tanga ng mga to. Diba? Like, yeah. Officer Senator Francis Chis Escudero. Tara, panoorin natin to. Hindi ko po maintindihan bakit parang dito hirap na hirap po siya magtagalog. When in fact sa Congress po noong November, Tagalog naman po sagot niya. Ang tanong po sa kanya, ni Congressman Luistro, payment of incentive, 11 po. Would you know whether this amounts would total 120? Exactly, yes ma'am. Gitotal ko po yan ma'am, 120 million po. It's all, puro Tagalog, Mr. President. What is this? I mean, mabuti po sana pati yung discretionary, and she's a government official, she doesn't know what discretionary means is. I mean, what it means? E dito po, puro sumasagot naman po siya, English, Tagalog. Yes po. Are you aware? Opo. O may authority special dispersing officer kasi po wala akong alam kung paano po i-implement ang mga confidential. Mr. President, tama na po itong panluloko sa atin. Please, Mr. President, compel this witness to talk in Tagalog. Kahit po yung mga Bisaya po nakaintindi ng Tagalog, nakakasalita ng Tagalog, ano tayo sa ibang bansa? Ano tayo, mga Hapon, mga Chinese? I know, Miss Witness, you can understand Tagalog, you can speak Tagalog, dahil nandito po ito. Ilang pahina po ito. Tagalog po yung sagot po ninyo. English po, sumasagot kayo. Tinatanong kayo ng English, sumasagot po. Tsaka hindi naman siya, yung pagtatagalog niya, hindi naman siya literal na parang mag-i-speech siya, di ba? Kumbaga yung sagot niya or yung magsasalita siya, suntok-suntok lang naman eh. 'Di ba? Like sasagot ka lang naman. Kaya medyo nakakainis talaga na bibisayain. Well, wala naman tayong problema sa pagbibisaya pero national kasi to pare. 'Di ba? Tsaka hindi ka naman mapupunta siguro sa posisyon na 'yan kung 'di ba? Hindi ka marunong magtagalog, men. 'Di ba? Tsaka yung Tagalog, aminin na natin, men. Though may mga mahirap talaga siguro sa iba, pero sobrang labo talaga kapag itong babaeng to 'di ba? Parang naano mo lang talaga na parang style niya lang, taktika niya lang, ganun. Kayo, bakit ngayon parang hirap na hirap? Kailangan i-translate sa Tagalog, sa Bisaya, sagot Tagalog, Bisaya, Tagalog, Bisaya. Abutin mo tayo ng isang taon dito, Mr. President. Ito po yun. Sumagot naman po siya. Alam nga ba naman, lulukuhin tayo ng nagtatranscribe po nito. Sagot po yan. Kasi po, nagbabase lang po ako sa ibinigay ni Sir La Chica ng mga ibinalik niya sa akin. Miss Acosta, kindly answer the question. Piatos po ang sinabi ko, ma'am, na apelido. Nako. That's all, Mr. President. Thank you, Senator Judge Erwin Tulfo. Point well taken. Attorney Ligutan, to abbreviate the proceedings, kindly choose one language, English or Filipino, in asking the question. You don't have to translate each time unless the witness requests you to do so. Yes, Your Honor. Preferably use Filipino, Attorney Ligutan. Opo, I'm sure yes, you're ma'am. well versed with it as well. Para Yes, mas maunawaan po ni Ms. Gina. Honorable Presiding Officer. Ms. Gina, saan po kayo nagtatrabaho ngayon sa Office of the Vice President? Tama po? Yes, Your Honor. Sino po ang boss niyo sa Office of the Vice President? Si Vice President Sara Duterte. Permanente po ba kayo doon o coterminus? Coterminus po, Your Honor. So pag wala na si VP Sara doon sa OVP, wala na rin po kayo? Yes, Your Honor. So pag na-impeach si VP Sara o matanggal siya, wala na rin po kayong trabaho doon? Wala na po akong trabaho sa OVP. Sa OVP, sir. Opo. So Diba? maalis kayo sa OVP. Tapos parang personal pick pa pala siya. Something's fishy talaga, men.
Tama po. Yes, Your Honor. In addition to the ground raised by Attorney Ligutan that witness has taken a position by virtue of her counter affidavit filed before the Office of the Ombudsman, the court hereby declares the witness to be a hostile witness under and in accordance with Rule 132, Section 13. However, for the information of the senator judges and the public and counsels as well, this only gives Attorney Ligutan the right to ask leading questions, still not allowed to ask misleading questions. As I know, Attorney Ligutan is well aware of the distinction. Yes, Your Honor. Okay. Yes, Your Honor. Okay. Attorney Ligutan. Dinubisyo yung ano eh, yung leading misleading eh. Pero in fairness kay ano, Attorney Capunan at Attorney Ferrer kasi yung professionalism nila, parang nag-akapanata sila. So yeah, good thing yun, di ba? Kasi sa huli naman, wala din naman, di ba? Yung dinidefend naman nila Ferrer, may bitch din naman yan. Baka nga mapadala yan sa dahig eh. Di ba? So wag masyadong ano, attorney, wag masyadong defend, di ba? Kasi sayang lang yung lakas mo dyan. Sobrang lakas ng ebidensya eh. You again, Madam Witness, the 2022 Physical and Financial Plan. After you prepared the plan, nakasulat dyan, show the document please, it was noted, Attorney J, noted by a certain Rosalyn Sanchez. Tama po ba? Yes, Your Honor. Yes, Your Honor. The document please. And thereafter, you presented the plan kay Inday Sara, Vice President Sara, for her approval. Tama po ba? Yes, Your Honor. Di Okay. pakita na ko sa iyo. In this case, did she provide any feedback on the stated generic, coming from your own mouth, good governance program? Unsa, Your Honor? Nihatag ba, I'm sure you know feedback, nihatag ba og feedback si Vice President Sara Duterte sa sinabi mong generic good governance program? Katong imong gipakita ang plano para sa iyahang approval. Di basa lang niya, Your Honor. Pag man og basa, perma siya. Yan. Saan po pumirma si Sara Zimmerman Duterte? Sa parte ng plano. Saan dyan? Sa approve. Approved by. Showing on screen, approved by Sara Z. Duterte, Vice President, Agency Head, Department Secretary, LCE. Since you said, inaprubahan po ng Vice President yung plano. Kasama sa inaprubahan ng Vice President yung generic good governance program. Di-approve niya, Your Honor. Okay. In fact, ma'am, yun din po yung naging tugon nyo. Yes, Senator Judge Zubiri, would you like to offer your services? Yes, actually, not the services to interpret, but it's possible that Attorney Ligutan could ask the question in Bisaya para maintindihan, kasi pareho kami mga Bisaya, para maintindihan ni Ma'am Bro. Acosta. And then, anyway, it can be objected to by the... Ba't tayo yung defense mag-a-adjust? Di ba? Like, imposible naman hindi niya talaga maintindihan yung Tagalog. Ano yan, hindi yan nanonood ng mga, mga ang probinsyano. Like, what the heck, man? What the heck? Ewan ko, parang sabi kasi nila, itong taong to, low-key DDS din to eh. I know there are 3 or 4 of you, Bisaya, taga Cebu, tulo mo diya, nakasabot. So, you can always object if the translation of Attorney Ligutan is wrong, is different. It's simple Bisaya naman. Makasabot man ta, pero ang mga tinagalog din hindi kasabot. But it's very simple. Yes, so, so. maybe that way we don't have to keep stopping. Attorney Ligutan can ask the question first in Tagalog and then translate to simple Bisaya. Makatubag ni si Ma'am, she can answer. Kaya pala And then- na-imbiar na si Senator Erwin Tulfo, kasi like, ano yan, i-allow na lang natin yan dito. Like, isipin mo kahit ikaw naman siguro medyo nakakainis naman talaga kapag may nagsasalita sa harapan mo tapos hindi mo sila naiintindihan. Diba? Tapos yun nga, wala lugi. May ebidensya si Senator Erwin Tulfo na nagtatagalog din naman pala yan. May pa-English pa minsan, di ba? Minsan. Attorney Ligutan can offer the answer also in Tagalog. If it is not of course, approved by the defense can give a clarification of what the answer of the lady witness has. The point of the Thank you Senator very much. Judge is well taken. Let's try to do that, Okay. counsels, with your permission. Yes, Attorney Bakel? Yes, Your Honor. May we respectfully suggest for a court-appointed interpreter, considering that hindi po kasi ako Bisaya, so actually nahihirapan po ako to understand the witness, understand Attorney Ligutan, and understand my colleagues who are likewise. If you may, if you will please, we already have an interpreter, actually 2 of them here, that will course it through the chair if there is a need to do so. Some of the words Dapat are galing nyo yung understandable. English dyan eh. Di ba? Like, pure talong lang talaga. Para maintindihan din ng mga kababayan natin. Yan yung problema eh. Minsan, yung Senate natin, mga tao dyan, nag-i-English,
Kaya yung mga kababayan natin na hindi naiintindihan yung English, hindi na din sila, nagbibigay ng oras para manood ng mga nangyayari dyan sa Senado. Kung sasabihin naman nila, kailangan kasi yung English kasi para maintindihan din ng para sa ibang bansa or whatsoever. Kung ganyan, edi maglagay na lang sila ng subtitle. Hindi yung mga kababayan natin yung mag-a-adjust. Diba? Kung gusto natin na magkaroon ng pake yung mga kababayan natin sa nangyayari sa gobyerno, Tagalog, lahatan. Pero iba tong si Acosta, nagbibisaya. Anyway, kindly proceed slowly, Attorney Ligutan. I will. So, but on this issue and on this question, Ms. Acosta, ang tanong po sa inyo, may mga nilagay po kayong accomplishment report na wala dun sa physical and financial plan. Na sinabi nyo lamang o tinisip nyo lang, kasama yan sa good governance program. Ang nasulat sa accomplishment report, Your Honor, is yung mga expenses na allowable po sa confidential funds. Opo, pero wala nga po yan, hindi yan nilagay doon sa physical and financial plan. Nakalagay lang po sa accomplishment report. Sa accomplishment report, Your Honor, kung actual. Kaya nga, doon nga lang po nakasulat. Sa physical and financial plan, wala po doon. Generic po ang sa Generic. physical financial Okay. plan, Your Honor. Attorney Ligutan, continue. That's a cue to the next question. And because the program indicated in the plan is broad and general, generic sabi nyo, so much discretion is given to the office of the Vice President on how to utilize confidential funds. Translate into Tagalog. Unfortunately, I'll be needing, ano pong ibig sabihin, what's Tagalog for discretion po? Sobrang sayang din talaga siya sa Sige, oras palapar. Broad Diba? General, yung program nakasulat sa PFP. Okay? Maski ano na lang, kahit anong gustong gawin, magagawa. Oh, wait, nakita. Ng Office of the Vice President sa paggamit ng confidential funds. You want to state in Bisaya po? Kay tungod. General, generic, ang programa nakasulat sa plano bisag unsa. So much discretion. Ma'am, I think you understand discretion, di po ba? Authority? Dako ang pagbuot sa Office of the Vice President kung unsaon nila paggamit sa confidential Nana. funds. Tama po ba? Objection. Dili, Your Honor. What's the objection, counsel? Nagbisaya tuloy na. Speculative and Andyan na. argumentative, Your Honor. It's not argumentative, counsel. Neither is it speculative. Objection overruled. Ma'am Gina, dahil po kayo nagsabi generic yung good governance program, malaking laya ang nabigay sa inyo para magsulat ng kung anumang mga programa na papasok doon sa generic na good governance program. Dili, Your Honor. Kaya Hindi. nagbase ako sa Joint Circular 2015. So ang sagot ay hindi ganun kalaki ang kalayaang meron sila dahil binase niya yung kanyang accomplishment report sa JC 2015-1. Tama po ba? Oh. Yes, Your Honor. Okay, Attorney Ligutan. Now, showing you again, Madam Witness, the 2022 Physical and Financial Plan. After you prepared the plan, nakasulat yan, show the document please, it was noted, Attorney J, noted by a certain Rosalyn Sanchez. Tama po ba? Yes, Your Honor. Yes, Your Honor. The document please. And thereafter, you presented the plan kay Inday Sara, Vice President Sara, for her approval. Tama po ba? Yes, Your Honor. Di Okay. pakita na ko sa iyo. In this case, did she provide any feedback on the stated generic, coming from your own mouth, good governance program? Unsa, Your Honor? Nihatag ba, I'm sure you know feedback, nihatag ba og feedback si Vice President Sara Duterte sa sinabi mong generic good governance program? Katong imong gipakita ang plano para sa iyahang approval. Di basa lang niya, Your Honor, pag human og basa, perma siya. Yan. Saan po pumirma si Sara Zimmerman Duterte? Sa parte ng plano. Saan dyan? Sa approve. Approved by, showing on screen, approved by Sara Z. Nako. Duterte, Vice President, Agency Head, Department Diba? Secretary, LCE. Ito yung nakakatawa eh. I think aware na yung mga DDS na nagnakaw nga yung Vice President. Pero, since Duterte siya, wala.
ayaw nilang mawala sa pwesto. Ano yan, parang utang na loob nyo sa tatay. Di ba? Like, ganyan ba? Ganyan ba dapat humingi ng utang na loob? I mean, ganyan ba tayo dapat magbigay ng utang na loob? Sige, ipagpalagay na natin. Bilib na bilib talaga kayo kay FPRRT. Di ba? So, yung the way of pagpapasalamat nyo, ikakanlong nyo si Sara Duterte kahit na harap-harapan siya nagnakaw sa inyo. Kasi I think parang ganyan yung nangyayari talaga min eh. Diba? Like to the point na tatakpan na ng mga DDS yung ano nila, tingan nila. Para lang, you know, magpasalamat sila sa tatay dahil sa nagawa ng tatay. Yung ginawa pa nga ng tatay, medyo questionable pa nga yun eh. Kasi may nalabag na batas. But yeah, ngayon na yung anak magnanakaw, like what the heck, man? Same line of questioning noong November 25, 2024, as shown by that portion of the transcript. You confirm that it was may approval po ng head of agency at saka yung head of agency is the respondent in this case, Sara Zimmerman Duterte, Vice President. Tama po ba? Tama po, Your Honor. Let's proceed po sa susunod na punto. Let's go to the physical and financial plan naman. This time, para naman sa 2023. From Good Governance Program, ma'am, this time, Attorney J, it can be seen sa plano, this time, hindi na Good Governance Program, kundi nakasulat dyan, Socio-Economic Program Delivery. With the indulgence of counsel, can the tech please zoom in? Yes, kindly zoom in. Zoom in nyo yan. May proceed, Honor. Ms. Gina will please answer. Kindly confirm ang nakasulat na po sa 2023 ay yung Socio-Economic Program Delivery. Yes, Your Honor. Hindi na po Good Governance Program. Yes, Your Honor. Proceed, Your Honor. Parang dinudungisan pa What? nila yung good governance, di ba? Like, what the heck, man? But, sa 2023 Physical and Financial Plan, okay, yung expected outcome naman, nananatili. 2022 na expected outcome. Nakasulat, safe implementation of OVP initiatives and confidence building for 2022. Same expected outcome, safe implementation of OVP initiatives and confidence building. Tama po ba? Tama po, Your Honor. Ma'am, apo pwedeng mas malapit pa sa mikropono para po marinig. Again, may tubig dyan, ma'am, ha? If you want to drink water now. Therefore, masasabi natin, base sa dokumento, ma'am, yung 2023 Physical and Financial Plan, kopya lang. Kopya lang ng number 1, physical target galing sa 2022. Tama po ba? Objection, Your Honor. The document would speak for itself because the prosecution is asking the witness what is already based on the document as the question is framed, Your Honor. Witness may answer. I'm just not so sure if she understands the word copy. But so, Ma'am Gina, pareho lang po ang nilalaman ng Physical and Financial Plan ng 2022 at 2023 maliban doon sa nag-iisang unang column. Tama po ba? Yes, Your Honor. Yes, sir. Now, proceed. Same with budget for each quarter. Para sa fourth quarter ng 2022, 125 billion pesos. Para naman sa budget na hinihingi ng Office of the Vice President para sa unang quarter, pangalawang quarter, third quarter, fourth quarter ng 2023, ma'am. Kopyang-kopya Ako. yung amount. 125 million pesos. Tama po ba? Tama, Your Honor, kay mao man na ang nakabutang sa gaan, Your Ibig Honor. sabihin, hindi talaga nakontento. Porkit walang nakatingin, inulit-ulit. Eh ngayon, wala na. Lumabas yung baho, min eh. Actually, gaano kaya to kahirap para sa mga abogado ni Sara Duterte itong ganitong sitwasyon na like, sobrang overwhelming ng ebidensya. Ay, nako. Yung tama daw dahil yun daw ang nakalagay sa gaan. Both the 2022 Physical and Financial Plan and the 2023 version provided for broad program under po sa programs, activities, and projects. Sa 2022, Good Governance Program. Sa 2023 naman, Socio-Economic Program. Pero as to budget, pareho. Yes or no? Pareho, Your Honor. As to expected outcome, pareho. Pareho, Your Honor. Alright, now, let's go to this physical target naman. In the 2023 Physical Plan, same observation ba, ma'am? Na nakasulat dyan, letter A, number, identified areas with surveillance
conducted and monitored without, hindi po nakasulat dyan yung actual na numero. Tama po ba? Tama po, Your Honor. Same with the letter B entry, percentage. Nakasulat dyan, percentage, the symbol, symbolizing percentage of activities implemented without and towards security-related incidents without stating the actual percentage. Tama po ba? Walang number. Tama po, Your Honor. Right. In fact, you admitted, Madam, in the November 25, 2024 Committee on Good Government hearing that you have to consult Colonel La Chica on what to put in the physical and financial plan. Do you remember this? Yes, Your Honor. Yan. The programs, yung programa po, yung mga ini-expect nating resulta sa mga programa, yung mga targets ng mga plano, lahat ng ito ay gawa, ay galing Grabe. kay Colonel La Chica. Di po ba? Ano sa to, Your Honor? Ay, sorry. I will repeat. Kindly repeat, Counsel. Tan. Ano ba yan? Sobrang dali lang namang Sa sagutin. plano. Ayaw lang talagang mabulilyaso, ano. But, isa din kasi to sa nakikitang problema ngayon, par. Yung about kay La Chica. Diba? Kasi kung wala kang ginagawang, wala kang ginagawang kababalaghan talaga dyan, bakit ipapakuha mo, diba? Kay La Chica, na hindi naman talaga yan rekta na nagtatrabaho sa OVP. Or hindi niya trabaho yan. Diba? Alam niyo, ano yan, pati yung kukuha is confidential dapat. Like, sumusobra naman na siguro yan. 'Di ba? Pero na lang kung ayaw nila Sara Duterte ng matitrace sila. But wala, na-trace pa rin eh. So, useless lang din. Ang expected outcome, ang target sa physical plan, galing kay Colonel La Chica. Tama po ba? Objection, Your Honor. What's the objection? What's the Asked and objection, ans- Counsel? Asked and answered, Your Honor. The witnesses already testified previously that security officers is providing inputs and guidance. This is Your Honor. 2023 honor. I think the question pertains to 2023 now. That was Yes. she answered with respect to 2022. Ma'am Gina, yung nangyari po ba ng 2022, ganun din po sa 2023, galing kay Colonel La Chica? Sa paggawa ng physical financial plan, Your Honor, kasama gyapon ako siya. Kasama ko siya, Your Honor. Sa kanya pa rin ako nanghingi ng inputs and guidelines po, Your Honor. Yes. So galing nga po sa kanya. Galing kay Colonel La Chica yung inyong inputs na nilagay dito. Kaming dalawa po, Your Honor, ang nag-discuss, Your Honor. Mhm. Counsel, your witness. Let's go to that November 25, 2024 hearing. Ma'am, tinanong ka ni Representative Jane K. Luistro. As a matter of fact, the financial plan does not bear at all the signature or the name of Colonel La Chica. Ma'am, yung sagot nyo dyan, yes po. Pero sa kanya po ako humihingi ng inputs or information with regards to the implementation of all these projects included in the confidential funds. This is what you said under oath in November 25, 2024. Under oath. Tama po ba? Your Honor, please. I mean, did you answer? Opo? Opo. Opo, ma'am. Your Honor, it's 12. Can I ask one question and I move for lunch break? Yes, Counsel. You Before may. we proceed to the next question. Ito yung tanong now. Swerte nga itong itong babae na to kasi siligutan yung nagtatanong sa kanya. Kahit paano makakasabay siya, di ba? Tapos gumagamit pa siya ng delay. Kakainis. Mula. Ma'am. Yes, sir. Ay, yes, attorney. Opo. Sa lahat ng mga dokumento, isinumitin nyo sa COA, Commission on Audit. The plan, Base sa Accomplishment nakikita or nababasa ko dito kay Atty. Ligutan na sobrang confident talaga siya or ewan ko, passionate pa yan or yung niya like parang positibo talaga siya na tama tong ginagawa ko, di ba? Like parang walang pag-aalinlangan or confident, parang ganyan. Di ba? The way na parang excited pa nga eh. liquidation reports. Nakasaad ba dyan? Sa kahit anong dokumento, yung sinasabi nyo na lahat ng inputs, yung sinulat nyo sa plano, lahat ng inputs sinulat nyo sa reporting to COA, nakasaad ba dyan yung pangalan ni Colonel La Chica? Yes, Objection, Your Honor. The document would speak for itself, Your Honor. that's a question the public is very much willing to hear. Witness may answer. Counsel, let the witness answer. I think Yes she or knows no? the answer anyway. Yes or no? Tama ba pag understand ko sa question mo, Your Honor, na
sa lahat ng mga dokumento na isubmit ko Plano, sa physical plan, ma'am. physical plan, Okay, sa accomplishment report accomplishment mismo, report, sa liquidation report, sa liquidation report. sa certification na successful yung paggamit, tama yung paggamit ng plano. May isang dokumento ba doon, ma'am, limited po tayo doon ha, na ipinakita nyo sa publiko na si Colonel La Chica yung nagbibigay sa iyo ng input sa mga plano, saka siya yung nag-implement ng mga programs activities. Meron ba doon? Yes or no? Wala. Mr. Presiding Officer, our Senator Judges, the prosecution presents the first hostile witness in this impeachment trial. The testimony of the first, we pronounce it as hostile, we're accustomed to hostile. Ang testimonya ng kauna-unahang hostile witness sa impeachment trial na ito is being presented to prove ang mga sumusunod. Layo ng prosecution na ipresenta o iharap si Gina Acosta bilang isang hostile witness. Ibig sabihin, hindi po siya testigo pabor sa prosecution. Pangalawa, si Ms. Acosta ay nanunungkulan ngayon bilang Vice Presidential Staff Officer 6 sa Office of the Vice President. Pangatlo, siya ay nagsilbing Special Disbursing Officer or SDO ng Office of the Vice Tsaka do you President think walang noong walang taong padulas 2022 na natanggap yang at si saka 2023. Acosta? Pangapat, 'Di ba? Na ganyan yung mga transaction na pinaggagawa nila. 'Di ba kasi syempre alam naman natin dito sa Pilipinas, kalakaran dito para maging smooth lang lahat ng proseso. You know, padulas, bigay. 'Di ba? Nag-isipin nyo para. Isipin nyo. siya rin ang Uy. nasilbing SDO para sa confidential funds noon ni Mayor Sara Duterte sa Davao City mula Grabe taong dinala 2019 talaga, no? hanggang 2022. Ang lima. Grabe Siya- mga... Di na talaga naawa tong mga to. Oh, ganyan oh. Bakit siya dinala ni Sara Duterte? Ibig sabihin, may tiwala si Sara Duterte sa kanya. Ika nga nila, yung mga magnanakaw kasi, kapag katutulungan mo ko, papaldo ka rin. Diba? Uy, malinaw to para. Ang naging staff member sa Davao City Administrator's Office sa pagitan ng mga taong 2016 at 2022 at ng Davao City Budget Office sa panunungkulan noon ni Mayor Sara Zimmerman Duterte. Pang-anim, sa last quarter o huling 3 buwan ng 2022, ginastos ng OVP or Office of the Vice President ang halagang 125 million pesos na confidential funds sa loob lamang ng 11 araw sa ilalim at pamamahala at pangangasiwa ng Vice Presidente nang walang liquidation, nang hindi kumpleto o walang sapat na dokumento na nagpapatunay sa pagbabayad. Pang-7, pang-8. Inatasan ng Vice Presidente ang witness na i-encash ang kabuuhang halaga na 500 million pesos o kalahating bilyon noong Grabe ano? ika-20 ng Malapit Disyembre na 2022, magpasko, December 20. ika-6 ng Pebrero, Magpapasko, December ika-25. 20. Tapos February 6, mag-Valentine's. Wala lang. Baka lang, you know. Ay. Uy. Tuloy. ng Abril at ika-14 ng Hulyo 2023. I skip number 7, sorry. Sa tatlong 3 quarters ng 2023, ginastos ng OVP ang halagang 375 million na confidential funds sa ilalim ng pamamahala at pangangasiwa Chat mo ng ako. Vice Presidente nang walang liquidation, wastong liquidation rather, nang hindi kompleto o walang sapat na mga dokumento na nagpapatunay sa pagbabayad. Let's go to number 9. Ang lahat ng confidential funds na inilaan sa OVP ay na-withdraw in cold cash na nagkakahalagang kalahating bilyong piso noong December 20, 2022, February 6, April 25, at July 14, 2023. Pang-10.
inutusan ni VP Sara na ibigay ang kabuuhang ₱500 million, 500 million pesos in cold cash sa security officer ng OVP na si Colonel Lachica na hindi isang accountable officer. Yan yung Isang problema. paglabag Huwag niyong sabihin sa batas. na sa pagiging Sa Joint Circular confidential yan, kaya 2015. ganyan. Oh. 'Di ba? Na yung papakuha ninyo ng pera is security lang. 'Di ba? Like ano yan? Ano yan? 'Di ba? Parang inano lang parang anong may term diyan Parang feel at home, parang ganyan ba? Like parang feel ni Sara Duterte na yung ipapakuha niyang pera sa kanya talaga. Siguro kung pera talaga ni Sara Duterte yan, walang problema men kung security, driver, kung sino mang Poncio Pilato yung papakuhanin niya ng pera. Pero pera ng taong bayan kasi yan Di ba? Tapos ipapapick up mo lang ng security mo. Di ba? Dapat pasamahan mo ng yung nasa Office of the Vice President talaga. Di ba? Ano ba yung supposed to be tatanggap dyan? Wala akong alam dyan Di ba? Ano ba sa part ng Office of the Vice President yung supposed to be tatanggap niyan? Ibang klase talaga si Sara Duterte par. Gusto tanggap lang Kabig lang ng kabig men. Panglabing-isa, ang ginagawang disbursements ng confidential funds sa ilalim ng Office of the Vice President. Ang ginawang disbursements ay maraming bahid o namumutakti sa pagsuway at paglabag sa Joint Circular 2015-01. 12, bigo ang respondent Vice President na maliquidate ang kabuuhang halaga na ₱500 million na pera ng bayan, 500 million Tapos, pesos, hindi pa niya alinsunod sa demand na-liquidate. o kahingian ng Joint Circular Kupil. 2015-01. Sobrang kupil. Grabe. Ano kaya yung gaano kaya kasaya si Sara Duterte nung gamitin niya yung pera na to? 'Di ba? Like nag-i-enjoy kaya siya ng mga time na yon. O baka nasa sa kanya pa fundings lang para next election. Di natin alam. Panglabing-3, dahil dito, may tuturing na ginastos ng Vice Presidente sa pansariling gamit at kapakinabangan ang ₱500 million na pera ng bayan na confidential funds ng Office of the Vice President. Lastly, Your Honor, please, Grabe. tutukuyin ng witness ang mga dokumentong may kaugnayan sa mga Ibang aligasyon klase talaga. sa articles Ibang of klase. impeachment. Grabe. Kaya That's pala, for the offer. 'di ba? Comment. Kaya pala willing pa rin siyang iboto ng mga DDS kahit na may mga nakawang nangyayari kasi matalino 'di ba? Kasi hindi naman mananakaw yung pera na yan kung hindi matalino, 'di ba? Ganyan kalaki. Hindi mananakaw yan para kung hindi matalino yung Vice President. So may point naman 'yun. 'Di ba? Na i-vote pa rin ng mga DDS si Sara Duterte kahit na lantaran na nagnakaw. Grabe, paano kaya nila iti-take to para? Hindi ako naniniwalang gawa-gawa tong mga ebidensyang to Kasi kita nyo naman, di ba? Pati yung defense ni Duterte. Wala naman mahihirapan silang tibagin to Di ba? Sobrang mahihirapan silang tibagin to para. Sinasabi ko sa inyo. Attorney Bacuel. Your Honor, for purposes number 2 and 3, we are willing to stipulate. We note that for purpose 3, this was already part of the admissions of the parties in the pretrial order. Ba't man nahulog to? And it's contained in Part 1A, Item 2.8 of the pretrial order, Your Honor. For purpose number 4 and 5, as regards the confidential funds in Davao City and the position of the witness as SDO of Davao City, we would like to object on the ground of irrelevance, Your Honor, considering that for the simple reason that the confidential funds in Davao City are not part of the Sabihin na allegations natin na of wala the talaga. So there's Pero really parang no na kasi yan justification resume by the ba? testimony of the witness, Your Diba? Honor. Like resume yan. Like, yan yung isa sa patunay na kung may nangyayari mang nakawan ngayon, hindi siya imposible kasi nangyayari din noon.
Diba? Ganyan lang yan. Pero, syempre, abogado naman ni Sara Duterte yan. So, naiintindihan pa rin natin. Ano? De-defend talaga nila yan. Kasi, baka batuhin sila ng laptop pag hindi nila pinagtanggol. For all the other purposes, Your Honor, these are subject to cross-examination. What does Attorney Ligutan say with respect to counsel's stipulation to your second and third offer? The stipulation is well taken, Your Honor, please. So therefore, it is established na si Ms. Acosta ay ngayon nanunungkulan bilang Vice Presidential Staff Officer 6 saka nagsilbi siyang Special Disbursing Officer noong taong 2022 saka 2023. However, Your Honor, please, yung punto na walang relevance, yung naging pagsisilbi as SDO para sa confidential funds mula 2019 saka 2022, saka I think yun, di ba? Your Honor, please, we beg to disagree. It is very much relevant in today's proceedings, considering, Your Honor, please, that it is her experience as the SDO of Davao City in those inclusive years that led the Vice President to also bring her to the office of the Vice President and do the things they did in Davao City, this time with the money of the office of the Vice President. That is very much relevant to the prosecution's case, Your Honor, please. May I respond, Your Honor? Yes, before the presiding officer makes a ruling, counsel. Yes, Your Honor. The rebuttal presented by the prosecution is wrong, considering that there's no such allegation in the articles of impeachment, Your Honor. Moreover, Your Honor, it is clear in the ruling of the Supreme Court in Duterte versus House of Representatives that the basis of any charge must be for acts committed in relation to the impeachable office and within the term of the impeachable office. Your Honor. Can we make a Ay! quick rebuttal to the last point? No need, counsel. Sayang, hindi The presiding officer pinayagan will ni make a Sis ruling. The Escudero. court will allow it given Ay, nako. Ikaw talaga, ha? Sayang yun, sayang. Hindi pinaribat. Magandang maribatan yun eh. Kasi yung tanong naman ng defense is, you know, that it is for the purpose of establishing pattern and or behavior on the part of the witness. But to be clear, that whatever she says with respect to acts committed by her in relation to the Vice President now, while she was a mayor in Davao City, is not part of this impeachment trial and will not in any way add to the charges that has been filed and are pending before this court under the 4 articles of impeachment, as previously ruled by the chair in previous requests for subpoena, for example. However, may I ask counsel further to abbreviate the proceedings? Attorney Bakel, are you willing to stipulate that Ano the nga witness is yun eh, hostile, di is ba? hostile witness, and Pang-resume therefore ba? counsel may ask Ang leading questions already resume, instead of qualifying the witness para as yung hostile taong witness? bayan. Eh, malay natin, may mga DDS, di ba, na magising. Nangyayari pala yan dati. Di ba? Para magkaroon din ng clue yung mga DDS na hindi lang to basta-bastang paninira. Totoo talaga na may mga magic-magic ng pera na nangyayari mapabuong Pilipinas or Davao man. Ay, nakakalungkot to par. Kasi, isipin nyo, gusto nilang ihiwalay yung Davao kuno sa Pilipinas. Dapat maging country na lang yung Davao. Gusto nyo yun. Diba? Pati sa Davao pala, nung nasa Davao pa lang siya, may mga nangyayari ng ganyan. Aray nyo. No, Your Honor. The prosecution must first qualify the witness as hostile, Your Honor. Then qualifier, Attorney Ligutan. We shall. Qualifier. You may proceed when you're ready. Madam Witness, mayong buntag. Mayong buntag, sab. Ma'am, Excuse me. Your Honor, Excuse pwede ba me. magpaduol kamay sa atong Can I mikropono? Can you draw closer to the microphone? Okay. Yes. Salamat po. How are you, Madam Witness? Okay, Jutay. Okay, Jutay. Ibig sabihin, I'm a bit fine. Madam Witness, Sa ulo ka. natay tubig, we have water. Excuse me, sir. Opo. Sir, pwede dilibog na Okay, Your Honor, ingon ang witness, sabi po ng witness, kung pwede ba hindi po malamig yung tubig. Tarantada din pala tong taong to. Parang nasa restaurant. Excuse me. Pwede hindi mo parang parang VIP ang kupal. Woo! Grabe. Kapal. The OSAA is directed to kindly give her
Ma'am Gina, you prefer warm water? Hindi naman daw po malamig yan, pero baka dahil sa aircon na lang lumamig. Ano lang po sir, yung kung merong maligamgam. Maligam-gam na lang po. Mas Bakit bigyan na lang better po ng maligam-gam? Salamat po. You're welcome, ma'am. You may proceed, Attorney Ligutan. Salamat, ma'am. May punta na. Why are you here today if you know? Na ako diri tungod sa akong sa Buena. Okay. Nagipatawag ko diri sa Senado pizza August. With your permission, Attorney Ligutan, kung papahintulutan niyo po, Ms. Gina, pwede po gamitin po ninyo para mas maunawaan ng mas nakararami, Ingles o Pilipino sa pagsagot? Your Honor, pwede Bumalik na ba haluan ng tayo? Bisaya, Your Honor. Sige po, basta matranslate Umikot ni ba Attorney to pa? Ligutan without any objection from the respondent yung ibang mga kataga o salita. Parang Your bumalik na Honor, tayo, no? Your Yes. Honor, So, may I think request, hanggang dito an na lang interpreter from muna. This honorable court. If Sayang di ko this nakita honorable- yung yung kay Tulfo. Yun pala man yung iniintay ko eh. Pero siguro doon lang yun sa intro, di ba? Na parang pinalagan ni Senator Rapi Tulfo. I think yun na yun. Yung kabuuan nun. Next ko pa naman na nasa dulo pa yun eh. But, yeah. Yun. Kita nyo naman, natawa ko doon sa last part kasi itong si Madam Acosta is parang eng-eng, ano. Diba? Parang nag-o-order lang, feeling feeling VIP ang gagi, diba? But, yeah, sige na lang. Ito yung magagawa dyan eh. So, about naman dun sa, yung kay La Chica, grabe yun, security. Yun yung inatasan sa part na yan. Like, mahalata mo talaga na, may something na, mga kalokohan kapag kaganyan. Like, yung pinapagalaw sa trabaho is yung mga kakikilala lang or yung mga katiwala lang. Diba? Marunong din pala. Matalino si Sara Duterte, par. Ano talaga siya? Doon talaga siya sa mga mapagkakatiwalaan niya. Diba? Biruin nyo, ito si Madam Acosta from Davao. Tapos, dinala sa national, diba? So, meaning, kampante si Sara Duterte na magano ng pera sa babae na yan. I think pumaldo din yan eh. Dapat i-lifestyle check din yung babaeng yan. Kasi for sure may makikita dyan. Baka meron pangang party yan eh. Posible namang wala, di ba? Grabe. So anyways, ang video to is mula pala kay Boss Balita TV. Supportan nyo yan. Original video in the description box below. Panoorin nyo rin, subscribe nyo rin. Courtesy na rin sa Senate of the Philippines. Tapos yun, bravo kay Attorney Ligutan sa part na to kasi sobrang sobrang tibay, di ba? Sobrang tibay ng mga ebidensyang to the point na yung defense natin is parang wala lang nagawa, di ba? Sobrang haba ng video na yun pero yung defense parang wala, hindi natin maramdaman. Pati yung defense nahihirapan na kontrahin kasi sobrang bigat nga naman. 'Di ba? Sobrang overwhelming nga naman ng mga ebidensya. 'Di ba? Hindi nila kayang i-counter 'yon. Dito lang talaga ako medyo natawa sa part nito kay wala naman tayong problema sa sa Bisaya na pagsasalita. Pero parang nakakatanga lang talaga. 'Di ba? Na parang imposible na hindi ka marunong magtagalog or hindi ka nakakaintindi ng Tagalog. 'Di ba? Like pwede naman pasundot-sundot lang. Pero to the point na magpapa-interpreter ka pa. 'Di ba? Hindi ka pinili ni Sara Duterte kung tatanga-tanga ka eh. 'Di ba? Imposible 'yon. Sobrang imposible. Siguro yung nakikita ko diyan, yung paggamit niya ng Visayas para makapag-isip pa siya ng maayos or para para mas lalo siyang maging maingat. Pero nga nakakalungkot kasi niyan, may mga kababayan tayo na hindi maintindihan yung part na yan. Mostly pa naman sa mga supporter ni Sara Duterte is from Davao. Diba? O nga pala. From Davao. Yeah. Mga Bisaya pala. So, yeah. Sila lang din yung makakaintindihan. Yung mga Tagalog, okay. Mas lalong titibay tuloy. Diba? Titibay tuloy yung suporta ni Sara Duterte kasi wala nagbibisaya ka ba naman doon tapos hindi maintindihan ng mga tao sa Maynila ng mga Tagalog, di ba? Marami din silang marami ding suporte si Sara Duterte sa Manila, di ba? Siya nga yung nangunguna pero tingnan lang natin kung magtatagal yan, kung ma-impeach siya. Naniwala talaga ako na may something na mangyayari dito Kahit na hindi lang siya ma-impeach, I think makakasuhan to makukulong to
Doon tayo sa exciting part kung magtatago ba siya. Vice President magtatago. Kasi siguro hindi na nakakagulat yan. Yung senador nga natin nagtatago nga, di ba? Partida. Dating chief of police pa yun. Di ba? Chief of police pa yun pero nagtatago. Si Sara Duterte pa kaya. I think magtatago si Sara Duterte. Kung hindi man siya may impeach, kakasuhan siya. Kasi ngayon nga parang may kaso na siya, di ba? Tapos parang nag-request yung depensa ni Sara Duterte na pwede bang wag ganyan, anuhin mo na. Tapos may narinig pa tayo na parang gusto niya makipag-dialogue sa Pangulo. Ewan ko lang kung ano yun. Diba? Pero sana wag na silang makipag-ugnayan kasi ito lang para kung sakaling makikipag-dialogue si PBBM dyan tapos mauto siya ni Sara Duterte, yari talaga siya. Kahit anong kondisyones ibigay ni Sara Duterte, baka kapag kasi Sara Duterte yung naupo na, gagantihan ka talaga niyan. Biruin mo, pinadala mo sa hig yung tatay. Diba? Dapat mag-ingat si PBBM dyan. Kasi wala magandang maidudulot yung ano niyan. Diba? Yung dialogo na yan. So, dapat mag-ingat yung Pangulo sa part na yan. Diba? Like, tuluyan na lang nila. Pakulong na lang, pa-impeach na lang. Wala nang threat. Diba? Kaysa sa ganyan, hahayaan mo makatakbo, aray. Diba? Para ka lang ano niyan, para ka lang gumawa ng sarili mong tutugis sa'yo. Anyways, kayo, ano masasabi niyo dito? Doon sa pagbibisaya ni Madam, yung sa galit ni Senator Tulfo, doon sa overwhelming na approach ni Ligutan, doon sa biglang pagbablock bigla ni Escudero. Yeah, comment down below. Tapos yun, yung kila Chika pala, comment nyo rin kung anong masasabi nyo doon. Like, isa din ba kayo sa medyo napapaisip, di ba? Like, what the heck, di ba? Nasobrahan sa confidential to, Pati yung ng pera, security na lang, Kulang na lang, kahit hardinero ni Sara Duterte, as long as mapagkakatiwalaan niya, yun yung gagawin niyang bagman, Ay! Kagi. Na-realize ko lang. So, possible, sila Chika, bagman ni Sara Duterte. Yeah, kasi hindi sila maleta pang-asar nila sa kabila yung maleta So baka bagman possible. Hindi natin alam. Kayo. What do you think? Bagman ba siya or maleta boy din? Diba? Comment down below. Kasi kung ganyan, laking kahihiyan to sa part nila. Grabe sila kung gumamit ng word na maleta gang, maleta boys, nabigyan ng maleta. Tapos yung amo nila magmamaleta din. What the heck? Ay, Pilipinas. So anyways, hanggang dito na lang muna. So, Boss Balita TV, Filipino IC, Senate of the Philippines. Like, comment, share, subscribe. Filipino IC is out.